Hindi mo nabasa ang mensaheng ito nang hindi sinasadya. Kung ikaw ay isang Aries, may malalim na bahagi sa loob mo na alam na may pagbabagong nagaganap. Matagal na panahon, pakiramdam mo ay patuloy kang sumusulong habang may mga hindi nakikitang pader na humahadlang sayo. Nanatili kang matatag kahit mabagal ang pag-usad at tila napakalayo ng pagkilala na hinihintay mo. Ngunit ngayon, may isang puwersang hindi mo nakikita na kumikilos pabor sayo. Isang pintong hindi mo pinilit buksan, isang pintong matyaga mong hinintay ay unti-unti nang nagbubukas. Tumutugon ang universo kapag ang pasensya ay sinamahan ng tapang at ang sandali mo ay tahimik ng umaayon sa tamang panahon. Makinig kang mabuti. Ang mensaheng ito ay para sayo. Ang mensaheng ito ay nilikha lalo na para sa Aries, para sa mga may apoy sa espiritu, ngunit natutong yakapin ang mahirap na aral ng pasensya. Hindi ka isang taong naghihintay ng walang direksyon. Kahit sa mga sandaling tahimik ang lahat, ang enerhiya mo ay patuloy na kumikilos, umaayon, at naghahanda. May mga pagkakataong kinwestiyon mo kung napapansin ba ang mga pagsisikap mo, kung tunay bang nakikita ng universo ang mga sakripisyong ginawa mo nang walang nakakakita. Ngunit ang mga puwersang hindi nakikita ay hindi kumikilos ng maingay, kumikilos sila ng eksakto at tama sa oras. Ang pinapasok mo ngayon ay hindi isang biglaang himala, kundi isang tugon. Tugon sa iyong pagtitiis, disiplina, at paniniwala sa sarili kahit walang panlabas na patunay. Ang enerhiya ng Aries ay hindi kailanman itinadhana na manatiling hadlang magpakailanman. Kapag tama na ang oras, ang pag-usad ay natural na dadaloy. Ito ay sandali ng pagbubukas, kung saan napapalitan ng linaw ang pagdududa, at ang mga oportunidad ay kusang kikilala sa iyo nang hindi mo kailangang ipilit. Manatili kang naririto sa kasalukuyan. Ang susunod na mangyayari ay may malalim na kahulugan. Aries Core Story, yan ay tahimik na may pakikibaka. May yugto sa buhay mo na pakiramdam mo ay ginagawa mo ang lahat ng tama, pero parang walang tumutugon. Patuloy kang humaharap. Nanatili kang tapat sa mga responsibilidad. Pinasan mo ang mga bigat na hindi kailanman nakita ng iba, at nagpatuloy ka kahit kapos na ang gana at lakas. Para sa isang Aries, lalo itong mahirap dahil likas sa iyo ang kilos, galaw, at nakikitang progreso. Ang mapilitang maghintay ay parang laban sa kalikasan mo, halos hindi patas. Marahil naaalala mo ang mga gabing tahimik mong kinwestiyon ang sarili mo. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil pagod ka na. Naitanong mo kung nasasayang ba ang enerhiya mo, kung napapansin ba ng universo ang mga pagsisikap mo, habang ang iba, na tila mas hindi karapat-dapat, ay ginagantimpalaan. Pero kahit ganoon, hindi ka sumuko. Nag-adjust ka. Natuto kang magtimpi. Natuto kang manahimik. At ang mismong mga aral na iyon ang nagbago sa iyo nang higit pa sa inaakala mo. Ang hindi naiintindihan ng karamihan tungkol sa Aries ay ito, kapag ang apoy ay natutong kontrolin ang sarili, nagiging tunay itong kapangyarihan. Hinuhubog ka sa panahong ito ng katahimikan. Ang mga pagkaantala ay hindi parusa, paghahanda ang mga iyon. Bawat saradong pinto ay humasa sa kutob mo. Bawat paghinto ay nagpatibay sa paghatol mo. Unti-unti mong nakita kung sino at ano lamang ang karapat-dapat sa enerhiya mo. May mga sakripisyo. Mga oportunidad na binitawan mo dahil hindi tugma sa'yo. Mga panganib na pinili mong hindi tahakin dahil may babala ang iyong intuisyon. Hindi ito takot, paglago ito. Tumigil ka sa paghabol at nagsimulang magmasid. Mahalaga ang pagbabagong iyon dahil iba ang tugon ng universo sa taong alam ang sariling halaga. Habang nagmamadali ang iba, ikaw ay nahinog. Habang humihingi ang iba, ikaw ay nagtiis. At ngayon, ang bigat na daladala mo ay magkakaroon na ng silbi. Hindi na tungkol sa pakikibaka ang kwento, tungkol na ito sa kahandaan. Ang apoy sa loob mo ay hindi kailanman humihina. Ito ay pinipino, pinapanday at pinapokus. At kapag ang apoy ng Aries ay nakatuon, walang makapipigil dito. Iyan ay sandali ng pagbabago, kumikilos iyan ni universo. Dumarating ang isang sandali kung kailan ang pagsisikap ay hindi na mabigat sa pakiramdam at nagsisimula ng magmukhang ginagabayan. Para sa Aries, dumarating ang sandaling ito ng tahimik, walang anunsyo, walang dramatikong palatandaan. Nagsisimula ito sa isang banayad na pagbabago sa pakiramdam ng pagtutol. Ang mga hadlang na dati humaharang sa iyo ay hindi na lumalaban ng kasing tindi. Nag-iba ang mga usapan. Mas mabilis dumarating ang mga tugon. Ang mga pintong dati sarado ay unti-unting lumuluwag na para bang hinihintay lamang ang tamang bersyon mo.
Hindi ito pagkakataon lamang. Ito ay pagkakaayon. Hindi ginagantimpalaan ng universo ang pagmamadali, tumutugon ito sa kahandaan. At narating mo ang estadong iyon sa pamamagitan ng pasensya, kamalayan, at paggalang sa sarili. Mapapansin mong may mga oportunidad na lumilitaw nang hindi mo hinahabol. Ang mga taong dati hindi ka pinapansin ay biglang nagkakaroon ng interes. Ang mga sitwasyong dating puno ng stress ay unti-unting naayos ng kusa. Ito ang palatandaan na nagbago ang enerhiya mo at umaayon dito ang mundo. Ang kaibahan ng yugtong ito ay hindi mo na pinipilit ang mga resulta. Hinahayaan mo na silang mangyari. Ang lakas ng Aries ay hindi na maingay, ito ay tiwala at panatag. Gumagalaw ka na ng may linaw, hindi pa dalos-dalos. Mas madali ang mga desisyon dahil hindi na sila pinapatakbo ng desperasyon, kundi ng pananampalataya at tiwala. Kumikilos ang universo ayon sa tamang oras, hindi sa tensyon. At sa sandaling ito, ang oras ay tumutugon na sayo. Ang maliliit na pagbubukas ay humahantong sa mas malalaki. Isang tamang desisyon ang lumilikha ng tuloy-tuloy na galaw. Ang mga bagay na dati parang naantala ay natural nang nagbubukas, walang pilitan. Ito ang sandaling nagtatagpo ang pagsisikap at daloy. Bigyang pansin kung ano ang pakiramdam ay kalmado pero nakakapanabik. Doon nagbubukas ang pinto. Hindi mo na tinutulak ang kapalaran, kasabay mo na itong nilalakaran. At kapag ang Aries ay kumikilos ng nakaayon sa universo, hindi na kailangang habulin ang tagumpay. Ito na mismo ang lumalapit sa iyo. Salaysay ng kasaganaan iru tagumpay. Habang unti-unting nawawala ang pagtutol, lumalapit ang kasaganaan sa paraang natural at hindi pilit. Para sa Aries, hindi ito tungkol sa biglaang swerte o mga pangakong walang batayan. Ito ay pinaghirapang tagumpay, tagumpay na dumarating dahil nanatili kang matatag habang ang iba ay sumuko. Ang pagbuti ng pananalapi, pagkilala, at katatagan ay nagsisimulang magpakita bilang tugon sa disiplinang hinubog mo sa mga panahong tahimik. Mapapansin mong ang stress tungkol sa pera ay hindi na kasing bigat sa damdamin. Ang mga desisyon tungkol sa trabaho, kita, o pangmatagalang layunin ay nagiging mas malinaw. May mga oportunidad na lumilitaw na kaayon ng iyong karanasan, sa halip na subukin muli ang pasensya mo. Mahalaga ang pagkakaibang ito. Hindi nagdadala ang universo ng gantimpalang ubos sa iyo, nagdadala ito ng mga gantimpalang gumagalang sa iyong paglago. May pagbabago rin sa pananaw ng iba sa iyo. Ang presensya mo ngayon ay may bigat at otoridad. Pinagkakatiwalaan na nila ang iyong paghatol, hinahanap ang opinyon mo, at kinikilala ang pagiging maaasahan mo. Ang pagkilalang ito ay maaaring humantong sa mga alok, pakikipagtulungan, o responsibilidad na mag-aangat sa iyong kalagayan. Hindi dahil humingi ka, kundi dahil naging tao ka na maaaring sandalan. Ang mga dumadaloy ngayon ay itinakdang manatili. Hindi ito mabilis na pera na kasing bilis ding mawawala. Ito ay katatagang itinayo sa tamang pagkakaayon. Bawat hakbang pasulong ay pinatitibay ang susunod. Unti-unti mong nararamdaman ang pagiging panatag sa paglalaan ng iyong enerhiya, oras, at kumpiyansa. Humuhupa ang takot sa pagkawala dahil alam mo na kung paano bumangon muli. Umuusbong ang Aries kapag ang pagsisikap ay tinutumbasan ng gantimpala. At ngayon, kumukumpleto ang siklo. Ang ibinibigay mo ay nagsisimula ng bumalik, dahan-dahan, tuloy-tuloy, at may layunin. Hindi mo na pinatutunayan ang iyong halaga. Tinatanggap mo na ang kumpirmasyon nito. Hindi dumarating ang kasaganaan ng maingay. Dumarating ito na may ginhawa. At ang ginhawang iyon ang senyales na ang tagumpay ay hindi na malayo, ito ay unti-unti nang nahahayag sa harap mo. Paggising ng panloob lakas kumpiyansa. Habang unti-unting nananatili ang kasaganaan sa buhay mo, may mas mahalagang bagay ang nagigising sa loob mo, isang kumpiyansang hindi na naghahanap ng pagpapatunay. Para sa Aries, makapangyarihan ang pagbabagong ito dahil ang enerhiya mo ay hindi na basta tumutugon, kundi nangunguna na. Hindi mo na kinukwestiyon ang bawat desisyon o paulit-ulit na pinag-aalinlanganan ang kutob mo. Sa halip, nagtitiwala ka na sa tinig sa loob na gumabay sa iyo sa gitna ng kawalan ng katiyakan, noong wala ng ibang may saysay. Ang kumpiyansang ito ay kalmado, hindi agresibo. Hindi nito kailangang ipagsigawan ang sarili. Panatag ka sa mga pinili mo, matatag sa direksyong tinatahak mo, at kampante sa kakayahan mong harapin ang anumang susunod na mangyari. Ang mga dating kabiguan ay wala ng kapangyarihang kontrolin ang inaasahan mo. Sa halip, nagiging mga paalala sila kung gaano kalayo na ang narating mo at kung gaano karami ang iyong natutunan.
Mapapansin mong ang mga sitwasyong dati nagpapalabas ng pagdududa ay mas madali mo nang hinaharap. May mga hamon pa rin, ngunit hindi na nila kayang yayanigin ang pundasyon mo. Ang apoy ng Aris ay nahinog na naging focus. Alam mo na kung kailan kikilos at kung kailan maghihintay. Bihira ang ganitong balanse at ito ang nagbibigay sa iyo ng malinaw na kalamangan. Ang enerhiya mo ngayon ay kusang humihila ng respeto. Iba na ang pagtugon ng mga tao sa iyo dahil iba na rin ang paraan mo ng pagtugon sa buhay. Hindi ka na humahabol sa mga resulta, pinipili mo na sila. Ito ang kumpiyansang lumilikha ng pangmatagalang tagumpay dahil nakaugat ito sa malalim na pagkilala sa sarili, hindi sa pagmamadali. Ang yugtong ito ay tungkol sa pag-angkin ng espasyo mo ng walang guilt. Pagkilala sa halaga mo ng walang paghingi ng paumanhin. Pinaghirapan mo ang lakas na ito, hindi ito tsamba. At habang nagpapatuloy ka, dala mo ang isang tahimik na katiyakan, anumang dumating, handa ka. Ang apoy sa loob mo ay hindi na nagkakalat. Ito ay nakatuon. At ang apoy na may direksyon ay lumilikha ng tunay na pagbabago. Ili palatandaan ili kumpirmasyon mula ng universo. Kapag nagsisimula na ang pagkakaayon, bihirang magsalita ang universo sa pamamagitan ng malalakas na pahayag. Sa halip, nakikipag-usap ito sa pamamagitan ng mga padron, tamang tiyempo, at banayad na kumpirmasyon. Para sa Aries, lumilitaw ang mga palatandaang ito sa mga sandaling masyadong eksakto para baliwalain. May mga kaisipang paulit-ulit na sumisibol ng hindi mo sinasadya. May mga ideyang bumabalik ng paulit-ulit, dahan-dahang ginagabayan ang atensyon mo sa kung ano ang tunay na mahalaga. Hindi ito sagabal, ito ay direksyon. Mapapansin mo rin ang mga makahulugang pagkakataon. Isang pag-uusap na sumasagot sa tanong na hindi mo man lang naiboses. Isang mensaheng dumarating eksakto sa sandaling nagsisimula ng pumasok ang pagdududa. Mga oportunidad na nagpapakita ng sarili sa mismong oras na tumigil ka sa pagpipilit. Ang mga sandaling ito ay hindi basta nagkataon lamang. Mga senyales ang mga ito na ikaw ay gumagalaw na kasabay ng mas malawak na daloy. May pagbabago rin sa loob mo. Ramdam mo ang isang kalmadong katiyakan kahit bago pa tuluyang magpakita ang mga resulta. Alam mong may gumagalaw sa likod ng mga pangyayari. Ang tahimik na kumpiyansang ito ang pumapalit sa pagkabalisa. Tumitigil ka na sa paghahanap ng patunay dahil nagiging natural na ang paniniwala. Kinukumpirma ng universo ang pagkakaayon sa pamamagitan ng gaan. Ang mga gawain na dati mabigat ay nagiging mas kayang dalhin. Ang pag-usad ay hindi na nakakaubos, ito ay nagbibigay lakas. Ganito mo malalaman na hindi ka na nakikipagbuno sa pagtutol. Ikaw ay kumikilos na may suporta. Magtiwala ka sa mga palatandaang ito. Hindi sila para magmadaliin ka, kundi para palakasin ang loob mo. Malakas ang intuwisyon ng Aries, lalo na kapag kalmado ang isipan. Bigyang pansin kung ano ang pakiramdam ay pare-pareho at maayos, hindi magulo. Doon pinakamalinaw na nagsasalita ang universo. At ipinapaalala nito sa iyo, nasa eksakto kang lugar kung saan ka dapat naroroon. Tahimik ay pagkilos igabay ay pagkakaayon. Ang yugtong ito ng paglalakbay mo ay hindi nangangailangan ng malalaking galaw o padalos-dalos na desisyon. Sa katunayan, habang mas tahimik kang kumikilos, mas nagiging makapangyarihan ang mga resulta. Para sa Aries, maaaring hindi ito pamilyar dahil likas sa iyo ang mabilis na galaw at momentum. Ngunit sa ngayon, lumalago ang pagkakaayon sa pamamagitan ng intensyon, hindi ng puwersa. Ituon mo ang pansin sa mga bagay na nagpapatibay ng katatagan mo. Inatan mo ang enerhiya mo. Piliin ang kalidad kaysa dami, maging sa trabaho, mga pangako, o relasyon. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang mga pinili mo kaninuman. Kinikilala ng universo ang linaw ng layunin kahit hindi ito makita ng iba. Sa yugtong ito, mas mahalaga ang maliliit ngunit tuloy-tuloy na hakbang kaysa sa malalaking lundad. Kapag nakinig kang mabuti, alam mo kung saan eksaktong ilalagay ang iyong lakas. Ang mga bagay na kalmado at may malinaw na layunin ay lalago. Ang mga pakiramdam ay minamadali o nakakaubos ay kusang mawawala. Hindi ito pagkawala, ito ay pagpipino. Ang katahimikan ay bahagi na ngayon ng lakas mo. Hindi lahat ay kailangang ibahagi o patunayan. Kapag ang Aries ay kumikilos ng may pagpipigil, mas bumibilis ang pag-usad nang hindi halata. Magtiwala ka na ang mga pintong nagbubukas ay hindi mo kailangang itulak ng todo. Tumutugon ang mga ito kapag lumalapit ka ng may katiyakan. Manatiling nakatapak sa lupa. Manatiling mulat.
Hayaan mong ang pagkakaayon ang gumawa ng mabibigat na gawain. Natapos mo na ang pinakamahirap na bahagi, ang pagiging handa. Ang susunod na magaganap ay magsasalamin ng karunungang natamo mo sa matyagang paghihintay. Lahat ng pinagdaanan mo hanggang sa puntong ito ay may pinagsilbihan, kahit ang mga sandaling nakalilito o tila hindi patas. Para sa Aries, ang paglalakbay ay hindi kailanman tungkol sa pagmamadaling maabot ang tagumpay, ito ay tungkol sa pagiging taong kayang panindigan at pangalagaan ang tagumpay. Hindi ka na nakatayo sa simula ng isang bagay na puno ng alinlangan. Papasok ka na sa isang yugto na tumutugon sa kung sino ka na ngayon. Wala nang dahilan para pagdudahan ang tamang oras. Ang itinadhana para sa iyo ay kinikilala na ang presensya mo. Hindi mo kailangang habulin ang kumpirmasyon o pilitin ang resulta. Kapag wala na ang pagtutol, kusang nagaganap ang pag-usad. Ang kapayapaang nararamdaman mo ay hindi kawalan, ito ay tiwala. Bitawan mo na ang takot na baka muling gumuho ang lahat. Hindi ka na ang dating ikaw na nahirapan noon. Mayroon ka ng linaw, karanasan, at panloob na lakas na hindi na maaaring agawin. Ano man ang susunod na mangyari, handa kang harapin ito ng may kumpiyansa at kapanatagan. Ito ay pagpapatibay, hindi babala. Isang paalala na ang universo ay hindi nagbubukas ng pinto para lamang isara itong muli. Kapag nagtagpo ang kahandaan at oportunidad, nanatiling bukas ang landas pasulong. Lakaran mo ito ng may tiwala. Ikaw ay sinusuportahan. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, maglaan ka ng sandali upang kilalanin ito. May dahilan kung bakit ka dinala rito. Hayaan mong manatili muna ang enerhiya bago ka magpatuloy sa araw mo. Kung ramdam mong nakaayon ka, ipakita ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video, malaking tulong ito para maabot ng mensaheng ito ang iba pang maaaring higit na nangangailangan nito. Inaanyayahan ka rin naming magbahagi ng saloobin sa comments. Minsan, ang pagsulat ng isang salita ng intensyon ay sapat na upang patibayin ang linaw sa loob mo. Manatiling bukas. Manatiling mulat. Magtiwala sa patuloy na nagbubukas. Hahanapin ka ng mas marami pang mensahe kapag tama na ang oras. Salamat sa pagiging narito. Nagbubukas na ang landas mo.